Dami rin po bulaklak, oh. Yan. Ganda po ng supang niya. Ito po yung ating XL na kalamansi. Ganito po siya kapag po halimbawa ay malalaki po ang punla ninyo. Isang taon pa lang pwede na natin siyang pamungahin. Gaya nito, oh. Ang ganda na po ng kanyang bulas, oh. Yeah, para sa iba yung mga tukuan na ito pinoproning. Tayo naman mga katribya din na po natin ito, oh. Poproningin na dahil halos pantay naman na siya. Area mo yung pagdidilit. Sa likod pagka walang tubig, tikwasan mo, ha. Tuwa ngayon po ang kalamansi dahil sa init ng panahon. Libo ito mga katribya, kaya lang po marami na po tayong mortality, kaya magpapalito po tayo ng iba o bibili. Tagal-tagal na rin po natin na dito nadidiligan. Yan yung baging ay kumapit na, by schedule kasi tayo. Yan, nung umulan kasi di tayo nakarating dahil umulan siya. Kaya yung ating kalamansi ay nalanta. Okay lang yan, maya mo nang bambalikan. Sa area mo siya para hindi makuha doon sa gulpi. Kailangan dyan mga unti-unti lang din po ang dilig para po at least ma-absorb po niya kagad yung tubig. Babalikan na lang uli para at least ay tumagos po sa ilalim yung pong kanyang basa. Pagka po pupuno-punuin natin, hindi po sumasagad po sa ilalim po yung basa niya. Kaya mas maganda itong ganito para magparehas. Yung isa naman po ay taga-tikwas. Yung dalawa na yan pinamanahan po ng kanilang lola ng tika-kalahating hektarya, at ito nga po yung itatanim. Kaya kami namang mga magulang ay taga-suporta na lang din po sa kanila, although nuturuan na rin po natin sila paunti-unti sa larangan po ng pagkakalamansi dahil para sa kanila itong kanilang itatanim. Huwag masyado matulis para di makuha yung ganyan lang. Iikot ka na lang sa kabila. So, yung dulo na yan. Basta yung area na yan tagal na tayo hindi po nalusong dito sa ating kalamansi. Ngayon at eto na po yung ating isang taon
na kalamansi. Yan, ang lalaki na po siya. Yan, marami na rin po siyang bulaklak. At in-spray na rin po natin ng ating herbicide, yung herbicide po na ating ginagamit. Yan, dilaw na po yung kanyang damo. Ay, lalaki na po nung ating kalamansi. Parang kailan lang ang ating pong itanim ito mga katribya ay April. Ngayon po ay buwan na po ng May. Kaya isang taon na po siya at isang buwan. Dahil 20 April 20 nung ating itong maitanim mga katribya. Parang kailan lang Pero po yung parte na kung saan ay nalililiman po ng puno ng kapitbahay, mahihina po ang ating mga puno ng kalamansi. Lalo na po sa parte po ng kawayan po na yon. Hindi kasi po sa atin yung kawayan, kaya hindi natin po pwedeng pakialaman. Kaya yun, tinitiis na lang din po natin. Kung ano po yung mabuhay sa kanya, yun po yung ating mahaharbisan. Hindi naman natin siya po pwedeng putulin dahil sa kapitbahay. Yung nakakayong na nakakaabala sa ating kalamansi, pwede po natin siyang putulin, masabi sa may-ari. Lalaki na po ng ating mga kalamansi mga katribya. Dami rin po bulaklak. Yan. Ganda po ng supang niya. Ito po yung ating XL na kalamansi. Ganito po siya kapag po halimbawa ay malalaki po ang punla ninyo. Isang taon pa lang pwede na natin siyang pamungahin gaya nito. Ang ganda na po ng kanyang bulas. Para sa iba yung mga tukuan na ito pinoproning. Tayo naman mga katribya din na po natin ito poproningin na dahil halos pantay naman na siya. Yan. Ganda na ng bulas. Kailan lang mga katribya maliliit pa lang po ito, pero ngayon mas matataas na po sa atin. Ayan. Ayan, yung mga labas po na pa mga bulaklak. Ayan, may mga sunong na rin po na bunga. Kaya makaka-harvest na po tayo. Hindi man po gano'ng karami, pero at least masusulit na po natin dito yung kahit sa pampatubig sa kanya, panggastos, makukuha na. Kumbaga sa isang nagpapaaral, pag nagpaaral ka na vocational 2 taon, pag nakapagtrabaho na yung anak mo, pwede mo na siyang kahit paano makatulong. Ganon din naman dito sa kalamansi, 1 taon ay mapapakinabangan mo na siya pagka malaki po ang inyong punla na itatanim. Kaya unti-unti na po niyang iaahon yung ating ginasto sa kanya. Ayan ang ating kalamansi. Dahil pang mga bulaklak. Okay. Sulit. Hindi na po natin ito mga katribya tataniman po ng ating sili. Concentrate na po tayo ngayon sa ating pong pagpapabunga ng kalamansi. Ito yung part na pagka tumatayog na po ng husto, pwede po natin siyang pungusan. Para lumabong. Yung mga single pwede natin siyang putulin. Ito, okay na ito. Yan. Nauuwi
ungusan niya. Yan. Para maganda ang kanyang pagkapantay. Mga katribya. May mga bunga-bunga na rin. Kaya sa susunod na taon, lalo na makakakuha na po tayo rito ng maganda-ganda. Starting na ng kanyang bungahan. Yan, makakakuha na po tayo ng pailan-ilan ilang bag. Ayan, oh. Yung mga buko, tsaka po yung mga bulaklak. Tuloy na siya. Ang ating kalamansi. Ito na mga katribya. Single. Ito siyang usbungan. Ayun, nagpapaputok kay para doon sa sorghum. Meron kasing sorghum na harvestin na. Ito, marami na siyang sanga. Pero putulin pa rin natin yung dulo para humabol rin. Ito yung baging na sitaw-sitawan. Naku, mahirap tanggalin ito. Kailangan talaga nito ay bunot. Pagka po siya ay nabasa, pag mulan, medyo kayang-kaya natin siyang bunot. Pero ganyang makitid or walang tubig, matigas. Yan, pruning natin to. Yan. Labong na po niya, oh. Yung tubig po natin dito mga katribya po sa ilog nang gagaling. Kaya wala tayong problema sa tubig. Okay, rolling na tayo. Talbos talbos lang natin. Okay naman po, ang ganda ng kanyang usbong. Ito yung kanyang mga bulaklak, yung mga bunga tayo, mga maliliit. Yung sili nakakapipilit na makasurvive. Talang graduate na yan, pang dispatchahin na po natin. Sa susunod ay kalamansi na ang ating concentrate. Kaya pagka ganito may bulaklak, kaya lang natin. Hindi natin na dadadamuhan ito. Susunod offline linis naman tayo. Naubos na yung tubig. Huwag niyong pababayaan yung tubig. Kasi nalilibang kayo dapat may taga-tikwas. Meron taga-kuwan. Gusto niyo lahat humawak ng pito Ayo. Kaya isa yung taga-tikwas talaga. Pag nangangawit na, tsaka na pumunta uli dyan, punta sa poso. Iwanan dyan naman. Baka
mamaya may oras dapat kayo. Yeah.